Okay po, isang magandang umaga po sa ating lahat. At syempre, araw po ngayon ng linggo. Napakahalaga na alam natin ang kahulugan ng araw ng linggo. Dahil sabi po sa Roma 4:25, si Jesus ay ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay ng Diyos ng linggo ng madaling araw para tayo ay mapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Nangyari na po. Namatay na ang Panginoong Hesus at muling binuhay na ng linggo ng madaling araw. Kaya ang lahat po ng tao sa buong mundo napawalang sala ng Diyos, kinalimutan na ng Diyos lahat ng kasalanan ng tao, pinatawad na dahil lang po sa dugo ng Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga nito sa mga naniniwala o nananampalataya kay Jesus na talagang namatay at muling nabuhay para sa kanyang kasalanan. Ang kamatayan ni Jesus ay para sa lahat at ang makakatanggap lang ng kapatawaran ng kasalanan ay doon lamang sa naniwala. Sa naniwala na si Jesus nga ang nagbayad na ng kanyang mga pagkakasala. Ang tawag dito, sila po ay mananampalataya ni Jesus. Sila po yung mga tatanggapin ng Diyos sa langit dahil naniwala sa tinapos na ginawa ng Panginoong Hesus o nagpasakop sa biyaya ng Diyos. Okay, may verse po tayo ngayon. Inaanyayaan ko kayo. Meron po tayong gawain mamaya. 9:30 po, may live tayo. Tuwing linggo po yon. At naniniwala ako na laging may plano ang Diyos sa bawat pakikinig natin sa salita niya. May verse for today po tayo ngayon. Sa Galatia 4 ay Galatia 5 talatang 4. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, sabi niya, ang naghahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ay inihiwalay na ninyo ang inyong sarili kay Jesus at tinanggihan pa ninyo yung kagandahang loob ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, marami ngayon naghahangad na maging malinis pa rin siya, maging karapat-dapat sa paningin ng Diyos sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ang mga taong gumagawa noon, sila yung mga hindi naniniwala na yung pagiging matuwid nila ay dahil nabayaran na sila ng dugo ni Kristo. Na kaya sila pinatawad na ng Diyos, kaya sila tinatanggap na ng Diyos dahil sa dugo ni Kristo. Sila yung mga ayaw maniwala kay Jesus, pero tumatawag kay Jesus. Kasi, pansinin mo ang paliwanag ni Pablo sa Galatia 5 talatang 4, yung sino man na naghahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan, inihiwalay na niya ang sarili niya kay Jesus at tinanggihan pa niya ang kagandahang loob ng Diyos. Bakit, mga kapatid? Kasi po, nung ibigay ng Diyos si Jesus na Kristo, pinabayaran na niya lahat ng pagkakasala mo sa buong kautusan ng Diyos. Kaya nga sa paningin ng Diyos, wala kang nalabag na kasalanan. Kasi lahat ng nilabag mo, binayaran na ni Jesus. Kaya nga, matuwid ka na sa paningin ng Diyos dahil sa dugo ni Jesus. At ito ay nangyari dahil nagmagandang loob ang Diyos na gawin ito ni Jesus. Kaya nga kung gustuhin mo pa, gusto mo maniwala na magiging matuwid ka sa pagsunod sa kautusan, at ayaw mong maniwala na dahil sa dugo ni Kristo matuwid ka na sa harap ng Diyos, ikaw tong taong anti-Kristo kahit tumatawag ka kay Kristo pero hindi mo alam. Kasi hindi ka naniniwala na dahil sa dugo ni Kristo, matuwid ka na. At nagmagandang loob na ang Diyos kaya ikaw ay matuwid na, karapat-dapat ka na, tanggap ka na ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, John 14:6, walang makaparuroon sa aking Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya dapat maintindihan natin, mga kapatid, dahil kay Jesus na ating Panginoon na namatay at muling binuhay ng linggo ng madaling araw, dahil sa Kanya, malinis na tayo sa paningin ng Diyos, pinatawad na tayo sa lahat ng pagkakasala, at anak na ang tingin sa atin ng Diyos dahil sa dugo ni Kristo. Ang kailangan lang, hinihingi lang ng Panginoon, maniwala ka, tanggapin mo yung biyaya o yung kagandahang loob ng Diyos na pinadaan kay Hesus Kristo. Sabi nga doon, dahil sa dugo ni Kristo, tiyak, ligtas na tayo sa parusa ng Diyos. Mababasa po ito sa Roma 5, talatang 9. Paborito kong verse. Dahil sa pagkamatay ni Jesus sa cross, dahil tumagas ang kanyang dugo, sabi ni Apostol Pablo, napatawad na tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan at tiyak, maliligtas tayo sa parusa ng Diyos. Tiyak po,
100% dahil sa dugo ni Kristo, dahil namatay siya at muling nabuhay. Kaya ang paliwanag ng mga apostol, dapat unawain nating mabuti para matanggap natin, mapaniwalaan natin yung tamang mensahe ng Panginoong Hesus at ng ating Diyos Ama na nasa langit. Sabi sa Hebreo 9:12, hindi dugo ng hayop ang pinambayad sa atin kasalanan, kundi sariling dugo ng Panginoong Hesukristo. At dahil doon, pinatawad na tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan ng magpakailanman. Sabi po ng Apostol Pablo. Kaya napakahalaga na alam natin at pinaniniwalaan natin na ang pagpapatawad sa atin ng Diyos dahil sa dugo ni Kristo ay magpakailanman. Huwag po kayong maniniwala na kapag kayo nangumpisal sa pastor, sa pare o kung kaninong leader ng simbahan ay patatawarin kayo ng Diyos. Mali po yun. Mga turo po yan ng demonyo na itinuro sa isip ng tao na hindi naman nakakaintindi, na hindi naniniwala na dahil sa dugo ni Kristo ay napatawad na po ng Diyos ang lahat ng tao magpakailanman. Ang tatanungin na lang dito kapatid, ikaw, kaya mo bang maniwala sa dugo ni Kristo? Sabi nga sa unang Korinto 1:18, ang mensahe ng pagkamatay ni Jesus sa cross ang siyang kapangyarihan ng Diyos. Kaya dapat alam natin ang kapangyarihan ng Diyos, dapat maranasan mo ang mensahe ng pagkamatay ni Jesus sa cross. Mga kapatid, nawa po may natutunan kayo sa verse na ito na napakaliwanag. Lahat po ng tao pinatawad na ng Diyos. At matatanggap lang ng tao na pinatawad na siya ng Diyos kung maniniwala ka na si Jesus na nga nagbayad ng iyong mga pagkakasala noon, ngayon, bukas at magpakailanman. Dahil ang pagpapatawad ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng dugo ni Kristo ay pang magpakailanman. Madalas ito ang kalaban natin at itong ating kaalaman. Madalas sinasabi natin baka hindi totoo yan. Huwag po tayong magduda sa salita ng Diyos, sa mensahe ng Diyos. Totoo po yun, mga kapatid. Ako po ay nabago dahil sa paniniwala kay Kristo. Kung gusto mong mabago ka, maniwala ka talaga na napatawad na ng Diyos lahat ng tao magpakailanman dahil lamang sa dugo lang ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, dito ka maniniwala na ang daan mo lang talaga palangit, si Jesus lang ang tinapos niya dun sa cross. Kaya ang magiging tagapagligtas mo sa puso mo, sa isip mo, laging si Jesus lang. Wala ka ng ibang itataas, si Jesus lang. Kaya kung na-bless kayo sa umagang ito, sa mensahe ng Panginoon, like and share din comments. Kung may natutunan po kayo, comments, Pastor, salamat, or etc. na pwede kayo may itanong kung anong mga verse na may binibigay sa akin ng Panginoon, isasagutin ko gamit po ang mga talata ng Biblia sa pamamagitan ng paliwanag ng ating mga apostol. So mga kapatid, God bless you po. Anyaya ko po kayo, 9:30 po mamaya, may live tayo, Jesus is Grace Ibaan. Salamat po, God bless you.